Okay, isang mapagpalang araw sa atin mga bata. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Tayo ay muling makapag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating paksa ngayong hapon ay ang pananalangin para sa ating mga kaibigan. Okay, kayo ba'y merong mga kaibigan? Meron ba kayong friends? Taas ang kamay ng mga merong kaibigan. Okay, so halos lahat tayo mga tao ay merong mga kaibigan. Bakit? Sapagkat nilikha tayo ng Diyos na tinatawag tayo social being. Tayo ay nakikipag-ugnay sa iba, no? At habang tayo lumalaki, tumatanda, ay dumarami o nakakaroon tayo ng bilang ng mga kaibigan. At ang ating paksa ngayon ay ang pananalangin para sa ating mga kaibigan. Okay? So, na ba tayo? Tayo magsisimula na ng ating pag-aaral. At rito ang ating lesson ngayong hapon na ito. Okay. Ayan. Prayer for friends or for our friends. Okay, pananalangin para sa mga kaibigan natin. Okay? At isa sa pinakamabuting bagay na pwede nating magawa mga bata sa ating mga kaibigan ay ang sila'y ating ipanalangin. Bakit? Sapagkat sa pananalangin, kinakausap mismo natin ang Diyos. Okay? At ating dinadala sa Panginoon yung ating mga request para sa ating mga kaibigan. Kaya nga, yun ang ating sinasabi, isa sa magandang bagay na pwede nating magawa para sa ating mga kaibigan ay sila'y ating ipanalangin. Okay? So, basahin muna natin yung verse natin mga kids. Sabi ng John 15 verse 13 to 15, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Sabi ng ating Panginoong Hesus sa John 15:14 and 15, kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa Kanya. So kung meron mang isang persona mga bata na nagpakita ng pinakamabuting halimbawa ng pagkakaibigan o pakikipagkaibigan, yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin, sa kanyang mga mananampalataya, okay, na tinatawag niyang kaibigan, at hindi lang yon, kanyang itinuro o sinabi o ipinakilala ang mga katotohanan na kaniyang tinanggap mula sa Ama. Okay? So yun ang sinasabi ng verse na ito. Kaya ang Panginoong Hesus ang pinakamabuting halimbawa ng pagiging kaibigan. Okay? So yan yung verse. At friends, punta muna tayo sa friends. The principle of friendship is also found in Amos. Can two walk together except they be agreed? Okay? Pwede ba daw magsama yung dalawa na hindi magkasundo? So, the basic principle ng pakikipagkaibigan ay friends are of like mind. So, meron silang pagkakaisa sa isip o pagkakaparehan ng isip. Okay? Yan ang prinsipyo ng pagkakaibigan. Whether, actually, may mga magkakaibigan na ang purpose ay, na ang ginagawa ay masama. Merong magkakaibigan na ang ginagawa o ang pinag-uusapan ay maganda. So bakit? Nagkakaisa sila ng isip doon sa bagay na yon. So may magkakaibigang drug addict, may magkakaibigang karnaper, no? May magkakaibigan na Kristiyano, may magkakaibigan sa kabutihan. So that is the principle of friendship. Okay? Merong pagkakaisa ang isip. Pero siyempre, ang ating pinopromote na klase ng pagkakaibigan ay pakikipagkaibigan mga bata sa
tama sa ayos, sa kaayusan, sa kabutihan, hindi sa kasama. Okay? A friend is one whom you can be yourself with and never fear that he or she will judge you. So ang ipinakikita dito na prinsipyo ng pag-ibig ay talagang merong openness, no? May pagsasama at merong tinatawag na sasaway sa isa't isa. Okay? Pagko-correct sa isa't isa. Okay, open yung dalawa. Magkaibigan niya eh. So, walang fear na sabihin kung ano yung mali. Okay? So, yan ang sinasabi na kaibigan. A friend is one whom you can be yourself with. So, nakikita mo yung sarili sa kanya. Okay? And never fear that he or she will judge you. Okay? So, ano pa? A friend is someone you respect and that respects you. So, merong mutual relationship, mutual respect, not based upon worldliness, but based upon a likeness of mind. Oo, yung pagkakaisa o pagkakapareho ng isip. So, merong respetuhan sa isa't isa. Okay? So, yun daw ang kaibigan. But one of the greatest biblical examples of friendship is David and Jonathan. Okay? Son of King Saul. Jonathan's loyalty to his friend David exceeded that to his own father and his own ambition. Kung meron mang isang halimbawa pa ng matinding example ng pagkakaibigan, yan ay ang friendship ni Jonathan at saka ni David. Si Jonathan, anak ni Saul, ni Haring Saul. Ay grabe po ang pagkakaibigan ng dalawang ito. Alam natin sa normal, kapag ka ikaw ang anak ng hari, ikaw ang susunod sa posisyon, no? Pero itong si David, si Jonathan, hindi ganun yung kanyang spirit. Nung ma-sense niya na ang presence o ang pabor ng Diyos ay na kay David, nirespeto niya ito't ikinalang ito at talagang minahal niya ang kaibigan niya, si David. Now, tingnan natin ng kaunti ang kanilang pagkakaibigan. Okay, base sa video na ito. Jonathan at David. Minsan, kapag malungkot si Saul, gusto niyang makarinig ng musika na tumutugtog sa isang alpa at kung minsan, gusto niyang marinig ang mga tao na kumakanta ng magagandang kanta. Pinapagaan nito ang pakiramdam niya. Alam ni Saul na si David ay marunong kumanta at tumugtog ng alpa. Kaya't minsan ay inanayahan niya si David na pumunta sa palasyo upang tumugtog at kumanta para sa kanya. Nang si David ay nasa palasyo, madalas niyang nakikita ang pinakamatandang anak ni Saul na si Jonathan. Si David at Jonathan ay naging matalik na magkaibigan. Nangako sila sa isa't isa na palagi sila magiging mabuting magkaibigan kahit anong mangyari. Naisipakita ni Jonathan kay David na mahal niya siya bilang kaibigan. Ibinigay niya kay David ang kanyang tunika at ang balabal na kanyang suot. Binigyan din niya ng iba pang mga regalo. Ibinigay niya kay David ang kanyang sinturon at espada. Ibinigay pa sa kanya ang kanyang pana at palaso. Nainggit si Saul dahil gusto ng mga tao si David at nagseselos siya na gusto rin ni Jonathan si David. Hindi nagtagal at sumobra na ang nararamdaman niyang pagsiselos. Isang araw, nagalit si Saul kaya binato niya si David ng sibat. Buti na lang at nakailag siya. Tumakas si David. Nang mabalitaan ni Jonathan ang tungkol sa nangyari sa kanyang kaibigan, mabilis siyang pumunta upang kausapin si David. Huwag kang mag-alala, David. Kakausapin ko ang aking ama. Sigurado akong magsisisi siya sa ginawa niya. Maraming salamat, Jonathan. Kinausap ni Jonathan
si Haring Saul tungkol kay David. Ipinaalala ni Jonathan kay Saul na si David ay mabuting tao at mahal na mahal niya ang Diyos. Galit galit si Saul. Hindi niya gusto si David. Sa katunayan, galit siya kay David. Inutusan pa niya ang ilang kalalakihan na subukang hanapin si David at patayin siya. Sinubukan ni Jonathan na iligtas ang kanyang kaibigan. Sa laking galit si Saul, binato niya din ng sibat ang kanyang sariling anak na si Jonathan. Napakalungkot ni Jonathan. Kinalulungkot niya na ang kanyang ama ay sobrang nagsiselos at masama. Alam niyang kailangan niyang magbigay ng mensahe sa kanyang kaibigan upang makatakas si David at maging ligtas. Kinuha ni Jonathan ang kanyang pana at palaso palabas sa bukid at pumana sa malayo. Paglaon, nang bumalik ang bata sa palasyo, lumabas si David mula sa kanyang pinagtataguan upang kausapin si Jonathan. Pareho silang malungkot at pareho silang naiyak. Alam ni David na kailangan niyang iwanan ang kaibigan. Sinabi ni David kay Jonathan, Tandaan mo lang, palagi tayong magiging magkaibigan. Oo, lagi kitang maaalala. iniwan ni David si Jonathan at ang palasyo. Hindi na siya bumalik ng maraming taon at hindi na sila nagkita. Tulad ng pagkakaibigan nila David at Jonathan, sila Sus ang iyong espesyal na matalik na kaibigan. Mas kilala ka niya kaysa sa iba. Palagi siyang may oras para sa iyo. Maaari kang makipag-usap sa kanya sa anumang oras at anumang lugar. Ang gusto lang niya ay ang magkakabuti para sa iyo. Hindi siya magbabago. Mahal ka din ni Jesus. Ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa iyo sa pagmamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay. Namatay sa krus, inilibing, nabuhay sa ikatlong araw, at nangako makakasama niya balang araw ang mga nagtitiwala at naniniwala sa kanya. Ang pagiging anak ng Diyos ay ang pinakamagandang bagay sa mundo. Kung hindi mo pa tinanggap si Jesus Cristo bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas, ngayon na ang oras. Buksan ang iyong puso at tumanggap ng ligaraw kaligtasan. Hayaan ng Diyos na gumawa ng mga kamangha-mangha sa iyong buhay. Okay, so maganda yung istorya ng pagkakaibigan ni David at saka ni Jonathan. So wala silang inisip na masama sa isa't isa, no? Kanilang pinroteksyonan ang isa't isa at ang kanilang pagkakaibigan ay nakabase sa paggalang at pagrespeto at pagmamahal sa Panginoon. So sana yung ating pakikipagkaibigan ay nakabase sa Diyos, nakabase sa salita ng Diyos, hindi sa kung ano pa mang mga bagay na masama. Ngayon, tingnan natin, pananalangin para sa mga kaibigan. Okay, ano yung ating mga dapat ipanalangin sa ating mga kaibigan? So meron naman tayong iba't ibang uri ng kaibigan. Hindi pare-pareho ang ating mga kaibigan. At merong mga kaibigan tayo na mga mananampalataya, meron din tayong mga kaibigan hindi mananampalataya. Kaya number one, ang pinakamahalaga na ating dapat ipanalangin sa ating mga kaibigan ay ang kaligtasan ng mga kaibigan o ang kaligtasan ng kaluluwa ng ating mga kaibigan. Sabi ng Roma 10 verse 1, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila ay mga ligtas. Sapagkat ang kaibigan natin na hindi maliligtas ay papunta sa impyerno. Okay. At kung ikaw ay palangit,
No, ay hindi na kayo magkikita ng iyong kaibigan kahit kailan. Kaya alam nyo mga bata, ang pinakamaganda na ating pwedeng ipanalangin sa ating mga kaibigan, ang sila ay makakilala sa Panginoong Jesucristo, sila din ay magsisi ng kanilang kasalanan at sila din ay sumampalataya sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay, yan ang pinakamahalaga na maipapanalangin natin sa ating mga kaibigan. Oo, mga bata. At yung pananalangin natin, siyempre pag ipinagpe-pray natin sila, gagawa din tayo ng paraan upang sila'y makapakinig ng Ebanghelyo. Okay. So, kapag ang kaibigan mo hindi naligtas, hindi sila nagsisi, hindi sila sumampalataya sa Panginoong Jesus, saan pupunta ang kanilang kaluluwa? Sa impyerno. Oh, kaya alam niyo mga bata, yan ang pinakamataas sa panalangin pwede nating maipanalangin sa ating mga kaibigan. Kahit pa yan na ipanalangin natin yung kanilang mga sakit, gagaling yon. Okay? Ipanalangin natin yung sila sa kanilang mga problema para kanilang malampasan. Pero still, mamamatay sila. At kapag namatay sila ng hindi ligtas, pa-impyerno ang ating mga kaibigan. Kaya mga bata, ang pinakamahalaga na ating papanalangin sa ating mga kaibigan ay ang kanilang kaligtasan. Okay? So maglagay kayo ng ilista niyo yung mga pangalan ng inyong mga kaibigan at sa tuwing kayo mananalangin, no, ay ipanalangin natin yung kanilang kaligtasan, lalo na nga kung sila nga hindi pa mananampalataya. Okay? So yan ang una na dapat nating ipanalangin mga bata. Okay? At ang sunod. Okay, maganda itong sunod na ito. Okay, number 2 na ito ha, number 2 na. Okay, nagkamali si Sir Angel ang paglalagay ng number. Number 2, na dapat nating ipanalangin para sa ating mga kaibigan, tingnan nyo, maging pagpapala sa iyong mga kaibigan. No? Dito, ipagpe-pray mo ang sarili mo na na ikaw ay maging blessing o pagpapala sa iyong mga kaibigan. No, hindi ang isip mo ay laging kung ano ang makukuha mo sa iyong mga kaibigan, kung anong mapapala mo sa iyong mga kaibigan. Dito, ang iyong iisipin, paano ako magiging blessing o pagpapala sa iba? Basahin natin ng isang parable na itinuro ng ating Panginoong Jesus. Lucas 11, verse number 5 to 8. At sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang makakaroon ng isang kaibigan at paroroon sa kanya sa hating gabi at sa kanya sasabihin, kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay sapagkat dumating sa akin na galing sa paglalakbay ang isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya. At siya na mula sa loob ay sasagot at sasabihin, huwag mo akong bagabagin. Nalalapat na ang pinto at kasama ko sa higaan ng aking mga anak. Hindi ako makakabangon at makapagbibigay sa iyo. Sinasabi ko sa inyo, kahit siya hindi bumangon at magbigay sa kanya dahil sa siya'y kaibigan niya, gayon may dahil sa kanyang pagbagabag at siya'y magbabangon at ibibigay gaano man ang kinakailangan niya. So ano dito ang makikita natin? Yung isang kaibigan, may dumating na kaibigan. Wala siyang maipakain. Kaya anong ginawa niya? Pumunta siya doon sa kanyang kaibigan upang kumuha o humingi ng tinapay at upang kanyang maipakain doon sa kanyang kaibigan na dumating na galing sa paglalakbay. No? So yun ang tunay na kaibigan. Iniisip natin paano ako magiging blessing doon sa kaibigan. Ang ginawa niya dito, pumunta sa kanyang isang kaibigan upang makakuha ng tinapay na ipapakain. So ganun din tayo, no? Nawa ipag-pray natin tayo maging blessing o pagpapala sa iba. Yun namang isang kaibigan, bagamat nakahiga na, no? Nakalapat na ang pinto, bumangon pa rin siya. At ibinigay niya yung hinihingi ng kanyang kaibigan. Okay? Upang maipakain doon sa kaibigan ng kaibigan. Okay? Nagigets niyo ba yung kwento? So ang punto sa atin dito, ano yung ating ipapanalangin para sa ating mga kaibigan? Ipanalangin natin na tayo ay maging blessing o pagpapala sa ating mga kaibigan. Yan ang unang set ng verse. Ano pa yung verse na ating pwedeng mabasa mga bata? Ano sabi ng Ecclesiastes 4:9-12? Dalawa ay maigi kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting kagandihan sa kanilang gawa. Sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit sa aba niya na nag-iisa pagka siya'y nabuwal at walang iba na magbabangon sa kanya. Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila. Ngunit paano makapagpapainit
ang isa na nag-iisa. At kung ang isang tao ay manaiglaban sa kanya na nag-iisa, ang dalawa ay makakalaban sa kanya. At ang panaling tatlong ikid ay hindi magkakapatid na madali. So anong puntos dito? No, ang ipinupunto dito mahalaga talaga na may kasama. No, at kung ikay kaibigan ng iba, no, o kung ikay kaibigan, ikaw ay magiging blessing. Ibabangon mo yung iba. Ibabangon mo yung kaibigan mo pagka siya ay bumagsak o pagka siya nagkaproblema, ikaw ang tutulong sa kanya. Okay? So dito ipinakikita yung tinatawag na ikaw ay blessing. No, pag dumadaan sa problema yung kaibigan mo, nandiyan ka. No, pag dumadaan sa pangangailangan yung kaibigan mo, nandiyan ka. No? Pag may pinagdadaan ng problema yung kaibigan mo, nandiyan ka, no? At kapag yung kaibigan mo ay nagkamali o nagkasala, nandiyan ka para siya ibangon, ituwid at turuan siya at alalayan siya. So ano ipinakikita sa pananalangin? Pinapanalangin mo ang sarili mo na maging pagpapala sa iyong mga kaibigan. Okay? Nabasa na natin yan. Proverbs 17:17. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. Kapag ang ibig sabihin ng pag-ibig ay more on ikaw ay nagiging blessing, no, para sa kapakanan ng ibang tao. So yan ang pinakikita ng Proverbs 17 verse number 17. Proverbs 18:24, ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan, ngunit may kaibigan na mahigit kaysa isang kapatid. No? Meron daw kaibigan na nagiging higit pa sa kapatid. So ibig sabihin talaga pwedeng maging pagpapala ka sa iyong kaibigan. Okay? Siyang umiibig ng kalinisan ng puso dahil sa biyaya ng kanyang mga labi ay magiging kanyang kaibigan ng hari. So, yung lumalabas sa kanyang bibig, sa kanyang labi ay nagiging pagpapala. To the point na dito nagiging kaibigan ng hari. Yung maganda ang inilalabas sa bibig. So, ibig sabihin, nagiging pagpapala sa iba. So, ano yung pangalawang panalangin natin para sa ating kaibigan? Tayo ay maging blessing o pagpapala sa kanila. Okay? Hindi yung tayo ay source na tayo para sila ay manghina, para sila ay matisod, para sila ay magkaroon ng problema, tayo ang dahilan. Hindi ganoon. Tayo ay magiging pagpapala sa ating mga kaibigan. Kaysa sa tayo magiging dahilan ng kanilang kapahamakan. Okay. So, tingnan natin ang sunod. Ano yung ating ipapanalangin sa ating mga kaibigan? Paglalim at paglago sa pag-ibig sa Panginoon ng ating mga kaibigan. Oo. Ipagpe-pray natin sila na na sila'y lumalim at lumago sa pag-ibig sa Panginoon. Yun ang ipagpe-pray natin sa mga kaibigan natin. No? Kung mahal natin ang ating mga kaibigan, isa sa ating pagsisikapan, ipapanalangin, ay yung sila'y lumago at lumalim sa pag-ibig sa Diyos. You know why? Sapagkat ang Diyos lang ang pwedeng mahalin ng lubos na kung saan talagang yung mga kaibigan natin ay makakahanap ng totoong kagalakan. No? Hindi yung ating sarili. Ano ang sabi ng Ephesians 3:16-19? Upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob na si Kristo'y manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kayo'y mag-ugat at magtubibay sa pag-ibig ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luang, ang haba, ang taas, ang lalim, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masahid ng kaalaman upang kayo mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. No? Dito ay ipinakikita na maintindihan daw natin yung pag-ibig ng Diyos. Ay siyempre, kapag ang lumalalim o ang tumitindi sa atin ay yung pag-ibig ng Diyos, titindi rin yung ating pag-ibig sa Panginoon. Kaya dito, mga bata, kung tayo may kaibigan, alam niyo ba, ang ating dapat ipag-pray sa kanila, lumalim at lumago sila sa pag-ibig sa Panginoon. Oo. Panalangin natin yun, ilapit natin. No, kung meron tayong kaibigan, ipag-pray natin na sana itong kaibigan kong ito po, Panginoon, ay lumalim at lumago sa pag-ibig sa iyo. Opo, matutunan kanyang mahalin ng lubos. Ikaw ang kanyang makitang kayamanan. Oo, mga bata, yan yung pangatlo na magandang ating ipanalangin sa ating mga kaibigan. Okay. Pang-apat,
Madali lang tayo. Ito maganda tong verse na to. Tingnan nyo. Jeremiah 17 verse 8, verse 7 to 8. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa'y ang Panginoon. Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at naguugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Alam niyo yung magandang ipanalangin natin sa ating mga kaibigan? Paglalim at paglago sa pagtitiwala sa Panginoon. Oo. Alam niyo mga bata, napakahalaga nito. No? Bagamat tayo gusto natin maging blessing sa iba, pero mas maganda na yung ating mga kaibigan, ipag-pray natin na tumindi at lumago sa tiwala sa Panginoon. Halimbawa, meron tayong kaibigan, nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng COVID. No? Maganda na naman tayo, maganda na nag-encourage tayo, pero alam niyo ba ang pinakamaganda? Na yung ating kaibigan na may sakit o may COVID, ay talagang sila'y magtiwala ng lubos sa Panginoon. Oo, sapagkat hindi naman tayo ang lubos na makapagbibigay ng kapayapaan sa kanila. Unang pag-asa sa kanila, ang tunay na makapagbibigay ng kapayapaan at pag-asa sa kanila ay ang Panginoon. Kaya ang sabi dito, tinan nyo, mapalad yung taong nagtitiwala sa Panginoon kasi para sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, naguugat sa tabi ng ilog, hindi matatakot pag ang tagilid ay dumarating, ang kanyang dahon ay laging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo. Ano yung mga bata? Yan ang mahalaga na maipanalangin natin sa ating mga kaibigan. No? Na sila'y matutong magtiwala, matutong lumalim sa pagtitiwala, lumago sa pagtitiwala sa Panginoon. Oo. Kaya kung tayo nakikipagkaibigan, dapat ang isang daladala natin sa kanila ay natutulungan natin silang magtiwala sa Panginoon. Bakit? Hindi sa lahat ng panahon nandyan tayo. Bagamat gusto natin sa lahat ng panahon nandyan tayo sa kanila, pero alam niyo ba, ang Diyos lang naman ang pwede talagang nandiyan sa tabi nila kahit anong panahon. Kasi dadaan yan sa iba't ibang klase ng problema. At may mga problema yung pagdaraanan na hindi natin kayang tulungan. Ibig ko sabihin, wala tayong magagawa. Na tanging ang Panginoon lang ang pwedeng gumawa sa kanila. Kaya ang pinakamahalaga na magawa natin sa ating mga kaibigan ay matulungan natin sila, maipanalangin natin sila na sila'y lumalim at lumago sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya sarap isipin na yung ating mga kaibigan kapag dumaraan sa mga sakit, problema, kahirapan, nandoon na sila ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Okay? So mga bata, mahalaga po ito. Mahalaga ito. Yung paglalim at paglago sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya yung mga kaibigan nyo, pag-pray nyo na na lumago at lumalim sa pagtitiwala sa Diyos. Oo. Opo, mahalaga yan. Hindi naman sa araw-araw, lagi kayong magkatabi o magkasama. No? Pero napakasarap isipin na yung ating mga kaibigan ay merong malalim na tiwala sa Panginoon. Kahit sila'y nasa saan, alam natin sila ay maganda ang lagay ng buhay. Bakit? Dahil maganda, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Alam natin, no? To the worst, ano man na mangyari sa kanila, mamatay man sila, alam natin na sila ay pupunta sa langit na bayan. Bakit? Sa Panginoon sila nagtitiwala. No? Sa Panginoon sila nakasumpong ng pagtitiwala sa kanilang kaluluwa. Di ba yun ang ating prayer number 1, na sila'y maligtas? No? So, pag sila'y naligtas, may tiwala sila sa Panginoon, sa kaligtasan, at lalalim yung tiwala nila. No? At napakahalaga ng tinatawag na pagtitiwala sa Panginoon. Oo. Kasi lahat ng pwede natin pagtiwalaan sa mundo. No? Kahit pa may pera, kahit pa may gamot, kahit pa anong naririyan, hindi mapagtitiwalaan ang lahat ng bagay na yan. Ang lubos pa rin mapagtitiwalaan natin ay ang ating Panginoong Diyos. Okay, so yan. Number 5. Ano pa yung ating ipagpe-pray? Yung paglago sa kabanalan ng buhay ng ating mga kaibigan. No? Yun ang ating ipagpe-pray. Kasi yung sabi ng Proverbs 27 verse 5 to 6. Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nagpupubli. Tapat ang sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay malapis. So ano yung pinakikita dito? No? Na yung ating mga kaibigan ay dapat natin sasawayin sa mali. No?
Hayaang masugatan sila na kapag ka sila nagkakamali upang kanilang mahalin ang kabanalan. So anong ating ipag-pray o ano yung ipinakikitang panalangin dito? Pag-pray natin na sila lumago sa kabanalan ng buhay. No? Na yung ating mga kaibigan ay matuto at utay-utay na lumayo sa kasalanan at sa kamalian at lalo silang yumakap at magmahal sa kabanalan. Yun ang tunay na kaibigan. Pinagpe-pray natin sila, hinihila natin sila sa tama. No? At hindi sa mali. Pag nakikita natin yung kaibigan natin, ako, naglalaro ng Mobile Legends, sinasayang lang ang oras, sawayin mo! Dahil kaibigan ka, na hindi yung makikijoin ka pa, makikisali ka pa sa laro nila, makikisali ka pa sa kanilang kamalian, hindi yun ang tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan ay mahal mo ang kanilang kabanalan. Mahal mo na ang buhay nila ay lumalapit sa Diyos at hindi lumalayo. Oo. Kaya makikita natin dito, kung talagang ikaw ay tunay na kaibigan, ipapanalangin mo at hahakbang ka para sa paglago sa kabanalan ng buhay ng mga kaibigan. Kaya nga pag niyaya mo sila, pag nagpupulong-pulong sila, na kayo, pinag-uusapan nyo ang Diyos, pinag-uusapan nyo ang Bible, hindi ang pinag-uusapan nyo yung masasama, hindi ang pinag-uusapan nyo yung kasalanan. Oo. Kaya mga bata, alam niyo na ang dapat yung ipag-pray sa inyong mga kaibigan, ha? Paglago sa kabanalan ng buhay ng mga kaibigan. Okay? Next, pagpapasakop ng mga kaibigan sa salita ng Diyos. Pag-pray natin yun. Na yung ating mga kaibigan ay palaging magpasakop sa gusto at kalooban ng Diyos, sa kalooban ng Diyos sa kanyang salita. Anong sabi? Ang ungwento ay at pabango ay nagpapagalak ng puso. Gayon ang katamisan ng kaibigan ng tao na nagbubuhat sa maiging payo. No? Maiging payo. Ano ba ang maiging payo? Meron pa bang hihigit sa Bible? No? So, yung kaibigan, no, yung katamisan ng kaibigan ng tao ay saan nagmumula? Sa maiging payo. Kung talagang ikay kaibigan, magiging matamis tayo sa ating mga kaibigan kung ang ating ibinibigay sa kanila ay salita ng Diyos. At ipinagpe-pray natin na tayo bilang mga magkakaibigan ay nagpapasakop sa salita ng Diyos. Yan ang tunay na pagkakaibigan. Oo. Kaya mga bata, kung kayo may mga kaibigan, yan ang ating panalangin. Sana itong kaibigan kong ito magpasakop sa kalooban ng Diyos. No? Pag may kaibigan ka, na nakita mo, malaki na. Pag malalaki na kayo, nanliligaw sa hindi baptist, nanliligaw sa hindi Kristiyano. Magpe-pray mo, sana magpasakop itong kaibigan kong ito sa Bible. Babasahin ko sa kanya yung 2 Corinthians 6:14-7-18 na nakalagay doon ay hindi dapat makipamatok ng kabilan, hindi dapat makipagrelasyon sa unbeliever ang isang mananampalataya. So ipagpe-pray natin. Yan ang tunay na kaibigan. Pag sinabing kaibigan, laging dinadala tayo sa kabutihan. No? And vice versa naman. Kasi isang araw, tayo naman nagkakamali, so kailangan din natin yung mga kaibigan. Kaya kung ikay may kaibigan, dinadala ka sa tama, dinadala ka sa salita ng Panginoon, totoong kaibigan niya, yan ang tunay na kaibigan. Okay? So, yan ang sinasabi. Pagtangan at pagpapalakas ng Panginoon, lalo na sa panahon ng mga pagsubok at tukso. No? So, yung ating mga kaibigan, dadaan sa pagsubok, dadaan sa tukso. Anong ating gagawin? Ipag-pray natin, natanganan sila at palakasin ng Panginoon sa panahon ng pagsubok at tukso. Sino nagbigay ng ganyang example? Lucas 22:31-34. Simon, sabi ng Panginoong Jesus, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. No? Nanggagalaiti sa Satanas. Ito'y aking liligaligin, ito'y aking babanatan, ito'y aking titiranin. No? Pero anong sabi? Dapat ikaw ay ipinamanhi ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw kung makapagbalik kang muli ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. No? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilanggo at sa kamatayan. At kanyang sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilawak ngayon ang manok hanggang sa ikailamong maikatlo na ako'y hindi mo nakikilala. So dito anong ginawa? Meron ditong katotohanan na si Satanas ay may plano sa buhay ni Pedro. Ito'y aking ibabagsak. Ano ang prayer ng Panginoong Jesus?
Sabi ng Panginoong Hesus, ikaw ay ipinamanhi ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. No? Na kung sakali mang bumagsak, ay bumangon pa rin at magpatuloy. So yun ang ating panalangin sa ating mga kaibigan. No? Na sila'y maging matatag sa tukso, maging matatag sa pagsubok. Na kung sila man ay bumagsak o sila man ay magkamali, sila'y babangon pa rin. Sila'y magpapatuloy pa rin, no? Sa ating Panginoon. Alam natin ang nangyari kay Pedro, no? Nung ang Panginoong Hesus ay hulihin na at siya ay makita ng mga tao ay na ito'y kasama ng Panginoong Hesus nung buhay pa, nung makita niyang ang Panginoon ay ipapako na, may nakakita sa kanya na itong Pedro ito'y kasama ng Panginoon nung mga nakaraang panahon. Itinanggi niya ang Panginoon. Hindi ko kilala yung Hesus na yan. Hindi ko siya kilala. Tinatwa niya. Kasi dumaan siya sa pagsubok, natatakot siya, baka siya'y hulihin, baka siya'y patayin din. Kaya ang kanyang ginawa, idinenay niya ang Panginoon at nasaktan ang puso niya. No? Nagsisi siya ng kanyang kasalanan. No? At siya, noong dumaan ang panahon, ay alam natin siya ay nakapanumbalik at siya ay naging matatag na Kristiyano. Bakit? Yun yung isa sa bunga ng panalangin ng Panginoon. Bakit? Ipinag-pray siya ng Panginoong Hesus na huwag magkulang ang kanyang pananampalataya. Kaya kung tayo may mga kaibigan, pag-pray natin sila, no? Na sila'y tangan at palakasin ng Panginoon, lalo na sa panahon ng pagsubok at panahon ng tukso. Okay? Ikaw ba'y may kaibigan? Mahal mo ba sila? Pag-pray natin sila. At itong mga bagay na ito na ating pinag-aralan, yon ang kailangan nila. Yan ang kailangan nating ipag-pray sa kanila. Okay? So, dyan tayo magwawakas at salamat sa ating Panginoon. Sana pinagpala tayo ng Diyos, mga bata. Tayo muna yung magpe-pray. Pray muna tayo. Panginoon naming Diyos, salamat po ngayong oras sa ito na kami po yung nakapag-aral ng salita ng Diyos. Nalaman po namin na dapat namin ipanalangin ng aming mga kaibigan at nalaman din po namin kung ano ang dapat namin ipanalangin sa aming mga kaibigan. Salamat po aming Panginoong Diyos. Purihin po kayo. At nawa po itulungan niyo kami na ipag-pray namin ng aming mga kaibigan sa magandang layunin ng pananalangin. Tulad ng itinuro mo po, Panginoon, sa amin ngayon pong oras na ito. Salamat po ng napakarami, Panginoon. Pinupuri namin kayo. Ang lahat ito'y aming dalangin sa makapangyarihang salitan, makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. God bless you.